no work, no emergency fund, and no passive income. So the first thing you do, find work. Find Okay, and work then ka, di ba? next, Kasi hindi pa, no? Tapos huwag ka muna pumunta sa wag na agad give up. mag-i-email o mag-ano na Give i-refund up, ko di na ba? po. So second, ang gagawin mo, kailangan nyo intindihin kasi kung nasa dalawa ha, kung habang nagbabayad pa kayo ng mga investment nyo, depende yan kung nasa developer pa siya Or nasa o bangko nasa na. bangko na. No, mamaya Diba pag-usapan siya? natin dalawa. So pag-usapan muna natin yung sa developer side. No? Mhm. Sa developer side, ang unang gagawin nyo, of course, maghanap ka na ng trabaho. Hindi ka naman naghahanap ng trabaho ng 24 hours, di ba? So habang naghahanap ka ng trabaho, kailangan mo na intindihan nyo kasi meron tayong tinatawag Bayanihan Act sa Philippines. Ang Bayanihan Act sa Philippines, nag-start yan yung gobyerno, naghihingi siya ng tulong na para hindi masira yung economy natin, pabigyan natin ng 3 months na walang kokolekta. So, yung iba, nakikiusap siya sa mga landlord, huwag ka muna makolekta kasi kawawa naman yung tao. Nakiusap din siya sa mga kumpanya na mga developer na huwag ka muna mag-collect ng association ng monthly amortization or down payment ba yan kasi COVID nga. So, So, ang ibig ang sabihin ng Bayanihan bayanihan, Act from the month of March, April, and May, no? Ilan buwan? March, April, and May, no? Sinasabi dito na hindi mo kailangan bayaran yung monthly amortization mo o yung down payment mo. so hindi ko talaga siya babayaran, kakalimutan Hindi mo ko kailangan na. muna bayaran, pero of course, hindi naman yan libre. No? Yun. Ang mangyayari doon, magsa-start ka magbayad ng June ulit, normal, pero yung katapusan ng Yeah. katapusan ng Kung- contract mo, ang katapusan ng contract mo is January 2030. No, 2030 January. So since 3 months ka hindi nagpagbayad dito, magiging February, March, April 2030 na ang end of contract mo. So, in clear ba siya? short, kung ikaw ay 60 months, dinagdagan ng 3 months. Another no? 3 months. So, magiging 63 months ka. In a way, no? So, yan yung... Hanggang 63 months. Pero, of course, binayaran mo lang 60 months pa rin kasi hindi ka nagbayad ng 3 months. So, clear ba tayo dyan? No? So, ibig sabihin yan, yung 3 months na yan, no, na-extend. No? So, isa yan, no? Tapos, of course, once nahihirapan ka na, then, you need to connect with the developer. Yeah, sinasabi nila dito, communicate. Communicate with your developer. Again, uulitin ko ha. Don't waste time trying to communicate with your seller. Yeah. Kasi your seller is that the right person to answer yung mga question nyo ngayon. Kasi ang makakapag-decide dito, hindi si seller, kung hindi si developer or si bangko mamaya. No, si developer ang magdi-decide, ang magbibigay ng mga options sa inyo. Yeah. So you will just be wasting time kung idadaan mo pa sa seller, tapos si seller idadaan pa, hindi naman tatanggapin kasi hindi naman siya ang may-ari. So you're just wasting time. Go direct, communicate with the developer. Siguro, ano po, kagaya kanina dito, ang dami ng mga tanong, meron daw may buntis, sa walang trabaho, gusto na mag-refund. So, this is a good discussion today that we have. You can share. You can just guide. Pero, you have no power. Yung mga seller have no power to decide para doon sa gustong mag-refund. Yung final solution na anong magagawa, ano ang gagawin ko, wala siyang masasabi si seller. And in the end, hindi naman siya may-ari ng bangko. So ito lang siguro ibinibigay namin ngayon are guidelines. Ano bang mga pwedeng gawin ng ating mga investors? Yes. So ano yung mga pwede nilang gawin? Communicate with the developer. Anong... No, so pag kino-communicate ko nila yan, sasabihin nyo yung mga sitwasyon nyo. No? And how do you communicate? Normally, dati, telephone. Since, skeletal pa rin sa Pilipinas, hindi lagi sumasagot ng phone. Hindi ibig sabihin, pag hindi sumasagot ng phone, hindi na kayo mako-communicate. Tayo may kailangan sa kanila. Hindi nila hindi nila kasalanan bakit hindi kayo nakakapagbayad. So, tayo ang naghahabol dapat sa kanila. Yeah, so, email. No, email is one of the easiest and the cheapest way of communicating with them. Email nyo sa kanila kung ano yung sitwasyon nyo. Tapos email nyo sa kanila kung anong pwede nyong
i-offer ano pwede nyong gawin. Of course, depende pa rin yan sa developer. Different developers, different consideration ng time. Yung pakikiusap mo, kung ikaw pa yung matapang, forget about tutulungan ka. Pero kung ikaw nakikiusap ka, ganito, then maybe people are people. Kung matapang ka, hindi ka tutulungan. Pero kung mabait ka, i-explain mo lang. Pero of course, don't expect naman lahat ng gusto mo masusunod. So, these are things na pwede mong gawin, no? Rather than giving up, rather than getting angry, this is the things that you need to do. As an investor, you should be able to be proactively weather the storm. So, ang gagawin mo, downgrade, lote to, kung wala pang lote, pabahay, no? So, kung wala talaga, kung pwede parking, joke lang, hindi pwede parking kasi kailangan mo ng unit. Ng parking kung wala kang unit. So, pinapatawa ko lang kayo kasi nagiging seryoso. I know how you feel. Kaya nga, ginawa namin video na to eh. Ang pwede naman yung payment holiday. Minsan, baka papayagan tayo. Although wala pa akong nadidinig na na-approve. Merong isa ako na alaman na nag-request, pero pinapag-inday siya ng 5 weeks. So, wala pa akong alam na na-approve na pwede payment ka mag-request, holiday. 1 month ba? Pwede ba hindi mo na ako magbayad ng 1 month, 2 months, o 3 months? Tingnan natin. Ito lang diba, walang masama. Actually, magandang sample lang kay Ted. Ito, lagi yung ganyan eh. Tatry lang niya. Wala namang masama i-try. Try nyo muna lahat bago nyo i-give up. Diyos ko. Pag i-give up nyo to, it's your loss. It's not the company loss. Yes. Magba-back to zero na naman kayo. Magkano bilhin nyo sa property? Mura lang before. You took the right step na eh. Tapos ang dali nyo i-give up. No, tapos, of course, another way na hindi ko to sure kung papayagan nila kung sobrang dami ang binili mo, nag-over-leverage ka, maybe you can talk to the developer as well. Pwede ba i-consolidate? Lahat to the developer, iba pa yung sa bangko kasi iba yung case sa bangko. So, pwede ba i-consolidate? No? Yung dalawa, gagawin kong isa o yung tatlo, gagawin kong dalawa. Yeah. Mas may chance na maka-request kayo ng mga ganyan, different options to the developer, no? So, find ways. Yeah. Don't give up easily. And you need to communicate now. No, wag nyo hintayin na huli pa. Ngayon na, communicate na kayo. Kung nandun na kayo sa sitwasyon na no work, no passive. Make sure that pumasok kayo dyan, meron kayong backup plan. Kasi wala namang business na 100% dire-direchos. May laging may rental or yung inyong business laging maganda. Dapat may backup kayo. In any case, tumating yung moment na like this, kaya nyo pa rin siyang bayaran. Kung wala ba magre-rent, kaya nyong bayaran. So, ingat lang yung over-leverage, diba? So, anyway, yun ang pinapag-usapan natin ngayon is more on how to save your investment. So, yun na nga, in-explain namin sa inyo, talk to the developer. So, when you talk to the developer, may mga different options. Paano naman, Ted, kung sa bangko? Maging matyaga. Una muna, Terence, no? Marami kasi ngayon nag-i-email na sana po maintindihan nyo, ang company po ay mga work from home pa rin. Tapos skeletal. May mga company na medyo naapektuhan ng COVID, mas lalo na silang nagbawas ng oras. So, don't expect na ang kanilang service is the same nung dating walang pandemic kasi marami po silang challenges na hinaharap sa ngayon. But they are doing and trying their best na masagot kayo. Huwag kayong mag-iba pa lang sumagot. Try and try. Yeah. Kesa wala kayong proof na humihingi kayo ng tulong. So, clear ba tayo doon? No? So, this is when your account is still in the developer. Pero kung once na take out ka na ng bangko, sino kakausapin mo? Si seller? Si developer? Hindi. Kausapin mo si bangko. Kahit kausapin mo si seller, kahit kausapin mo si developer, wala din mangyayari. They are not the right person. Kahit kausapin mo kami, we're not the right person. Hindi ka, akala nyo iba ka tayo may-ari. So, kausapin nyo si bangko para makakuha kayo kaagad ng response. Yeah. So, sa bangko naman, ang maganda naman dito, si bangko sumunod din sa developer. Sumunod sa din Act? sa gobyerno. Yung Bayanihan Act, meron din sila March, April, May. Pero again, get it from them. I'm just telling you, pero I'm not saying na ako nagsabi nito. Check with them. Kasi ang March, April, May, ang alam ko, ginawa din nilang ganyan na may bank holiday kasi wala talagang dito. Tapos, i-extend nila yung contract nyo. So, isa yan.
Tapos, Sa bangko naman, kung kayo ay nasa bank na, no use kayong makipag-usap sa developer ha, kasi wala na po sa kanila. Go straight to the bank at doon kayo makipag-coordinate. As of now, alam namin, kasama talaga sila sa Bayanihan Act. But more than that, iba-iba na yan. Depende Oo, na sa depende bangko na yan. sa bangko. No? So, kausapin nyo yung bangko, again, email them, tapos ask for restructure, di ba? Pwede ba habain? Kasi ang maganda ng bangko, pwede sa up to 15 years. So, kung ang loan mo na approve is 10 years, baka pwede mo gawin 15 years. Tapos, kung baka pwede nyo kausapin, pwede ba mas mababa interest rate na lang? Di ba? Or maybe, try to ask. Pwede ba interest na lang muna babayaran ko? Kasi hindi ko kayang bayaran yung principal. So, these are things, hindi ko sinasabi na sasabihin nila, oo, pero these are things na na-experience namin together with our family when the Asian crisis hit us na hindi kami liquid. So, ang ginawa ng dad ko, kinausap na ng bangko, pwede ba interest na lang babayaran? Wala mo na principal. yeah, pumayag naman. Pumayag naman yung yung iba, mahigpit, yung iba, mata, yung mga Actually, asset mo, there's gagawa mo ng paraan. With the health crisis ngayon, with the COVID, no, 50% na pwede pumasok sa office, tapos maraming restriction. So, hindi ganun kabilis, no? Hindi ganun So, kung meron kayong mga question, chat lang kayo dyan, ha? So, clear ba tayo dun? So, yun lang ba yung what Save, if? di ba? Isi-save nyo. Yung mga refund, no, automatically kasi nag-iisip kayo mag-refund. No, it's just like any investment, hindi ganun kadali ang refund. No, so if you're trying to give tapos refund nyo lang, mas mahirapan kayo. But I think you just refund if mali yung ginawa mo. Tama yung ginawa mo Nakataon lang na mayroon crisis which is part of the investment strategy. Sabi ko nga sa inyo, ang investment ay ganito. Prepare ko yung chart, pinin ko lang. No, hindi ko lang alam kung makikita nyo to. Ito yung chart ng investment, 'di ba? Ito yung nasa 2000 tapos 2010 2020. Ano yung ibig sabihin yan? 'Di ba? Ibig sabihin nito, ang investment pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa. Normal 'to mga binilugan ko ng mga crisis. Ito yung una, ito yung Asian crisis, Which is which happened 2007? nasa 1997, 1998, Wow, kararating ko lang 1999. ng Italy. No, nakarating ni tingnan nyo Ito kararating niya sa Italy crisis, no? Tapos next naman ang crisis 2010. 2007. 2010. 10-11 to. No, global financial crisis naman. Yung isa 1997. 2012, No? 2010, 2011. Yes. Bumalik na tayo dito, 2012. Yes, nag-umpisa kami ngayon na sa 2010, 'di ba, sa ibang kumpanya. So lahat to, tapos next is the Ito na. pandemic. Ito ang sinasabi ko, financial pandemic, sinabay ko, health crisis ng pandemic, 'di ba? So, pag tiningnan nyo, anything na nasa bababa, ang kasunod naman yan, pataas. Pataas, pataas. Pag tinignan nyo naman yung graph, from sa baba, panalo pa rin kayo. So, this is part of investing. So, when this happens to you, huwag nyo isipin na yung crisis is wala na, tapos na. Hindi. Crisis is normal in a business, in an investing environment. Kailangan lang prepared ka. So, yun yung sinasabi ko, don't try to refund kasi pag refund mo, kung papayagan ka, hindi ko alam, 'di ba? Tapos kung refund mo naman yan, back to zero ka. 'Di ba? So there are other things to do. So try mo muna i-save. Huwag kayong mag-give up kasi nakikita ng taas, binigay na kayo ng grasya, Baka hindi na kayo bigyan. Giniluwa nyo pa, ginip up nyo pa. Di sana, ako pwede rin sana ako mag-give up kasi sasabihin ko yung girlfriend ko wala namang, nasa Italy, di ba? Buti na so lang kung ginip up ko yung Tagaytay, baka mamaya wala yung kasunod. Kasi pinakita ko, niluwa ko yung binigay sa akin. So, kalma-kalma lang kayo. Kalma lang. Gawa nyo ng paraan. Regards to Salamat everyone. sa inyo. We miss you. Keep safe sa inyong mga lugar and always pray. Pinagdadasal ko kayo gabi-gabi, walang paltos. Lahat ng advocates. Share nyo sa kanila Share nyo sa kanila. Kung walang trabaho, maghanap mo na ng trabaho. Pag wala talaga, magkausap yung mga developer, i-save yung account.
Worst comes to worst, i-sell. Hoy, grabe, wag na may downgrade sa memorial plans. Grabe naman. Oo, tagal pa tayo dyan. Okay? Okay, bye-bye. Bye-bye. Salamat.